Hi guys! Welcome back to my YouTube channel, and for today's video, mag-uusapan naman natin ngayon kung ano-ano nga ba ang mga requirements kung tayo ay magpapakasal. Kung napagplanuhan nyo na ng partner nyo na magpakasal na at mag-settle down na. So, ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba yung mga kailangan sa simbahan. Ito pala guys ay sa Catholic Church. Ayan, pwede na namang civil wedding. Mag-a-add lang naman ng requirements para sa simbahan. Ayan. So, una, kailangan nating mag-partner ng ating mga PSA birth certificate. So, kahit mga example, 6 months bago yung wedding nyo, or kahit mga 4 to 5 months or 3 months, ganyan. So, mabilis lang naman mag-request ng PSA birth certificate. Ayan. Mag-partner kayo, kailangan take 1 copy. Ayan. And then, next is the CENOMAR, Certificate of No Marriage. So, requirements talaga yan. Kahit sa civil wedding, sa lahat ng wedding yan, requirements yung ating CENOMAR. Katibayan na hindi pa tayo ikinakasal sa iba o hindi pa tayo ikinakasal. Ang CENOMAR ay tig-isa kayo. CENOMAR ng partner mo at CENOMAR mo. Next naman ay marriage license. So, ang marriage license po ay nakukuha sa City Hall ng ating city. Example, ako po ay taga Bukawi City at ang napangasawa ko ay taga Manila. It's either sa City Hall nila or sa City Hall ng partner mo or partner ko, kayo kukuha ng marriage license. So, pwedeng dalawa kayo, punta na lang ng City Hall sa inyo, or dun sa city, kung saan kayo malapit. Ayan. Ang marriage license, kahit kumuha kayo nito 2 months bago kayo ikasal, kasi ang marriage license ay 2 months expired na siya. So, tumatagal lang siya ng 2 months once na ma-release sa inyo. For example, ngayon ay April 18. Ang kasal nyo is June 18. So, pwede na kayo kumuha ng marriage license ngayon or kaya sa 20 para sure na pagpasok ng June 18 wala pang 2 months yung inyong mga marriage license kasi 2 months lang yung tinatagal niya. And yung CENOMAR pala guys ay 6 months naman ang expiration. Example, itong June kayo magpapakasal, 6 months bago yung June, or 5 months or 4 months tsaka kayo mag-request ng CENOMAR. Doon din naman po sa pwedeng sa mga sa SM yan, pwede kayo mag-request kasabay na ng PSA nyo, pwede nyo nang pagsabay para isang lakaran lang. So, ang CENOMAR natin ay 6-month expiration at ang marriage license naman ay 2 months expiration. So, yung marriage license, paano nga ba siya specified? So, sinasabi ko nga, pupunta tayo sa City Hall. Kahit sa ang City Hall, isa sa partner nyo kung saan siya nakatira. And, apply lang kayo doon. Then, pag sinabi ng staff doon, nabalik kayo ng ganitong araw para sa seminar, marriage license seminar. Ang seminar siguro ng marriage license is 1 to 2 hours lang. Marriage license, sasabihan kayo ng staff doon na bumalik kayo sa ganitong araw para makapag marriage license seminar. Kasi pag hindi kayo nag-seminar, pwedeng hindi nila ma-release or mabigay sa inyo yung marriage license na kailangan nyo. Yun. So, kung civil wedding po, ang requirements po natin ay birth certificate, CENOMAR, and the marriage license. And, syempre, dahil ikakasal tayo sa Catholic Church, ang hihingi naman na requirements natin sa office doon ay PSA, CENOMAR, marriage license. If ever na maaga kayong mag-asikaso sa simbahan nyo, example, 6 months before the wedding pa, or mas maaga, pwede naman natin ito follow yung marriage license kasi alam naman ng mga simbahan na ang marriage license po ay 2 months expiration lang, kaya yung mga ikakasal hindi agad napapasa ng requirements. So, syempre, sa ating simbahang Katoliko, kailangan natin ng baptismal, kayong mag-partner. Ayan. Dapat pag kukuha tayo ng baptismal certificate, diba kadalasan meron na tayong sarili nating copy. Kasi nga, kailangan natin nang mag-aaral tayo. Ngayon, magre-request ulit tayo kung saan tayo bininyagan. Kung saan tayo bininyagan. Tapos, ipapalagay po natin doon is for marriage purpose.
sabay na natin yung confirmation certificate or kumpil. Ayan, kailangan nakumpila na tayo ng mga Katoliko bago tayo magpakasal. Yan, dapat sa confirmation certificate, nakalagay din po din is for marriage purpose. So, madali lang din naman siyang asikasuhin. Pwede na natin pagsabihin yung baptismal and confirmation certificate. Yan. At, so, yun lang po ang ating mga requirements. Birth certificate, PSA, Senomar, certificate of no marriage, expiration na is 6 months. Marriage license na kinukuha sa ating mga city hall, 2 months expiration lang po ito. Baptismal certificate, confirmation certificate, at ang nakalagay is for marriage purpose. So, depende na lang kung may add yung mga simbahan. Like for example, mapadala kayo ng 2x2 pictures, ayan. So, ayun po. Depende sa simbahan. Pero ito talaga yung pinaka-main requirements. If ever man may ipadagdag si simbahan, madali na lang din naman siya. So, ito yung pinaka-requirements na kailangan. So, ito po siya. Ipa-flash ko po ulit. Paano nga ba mag-book sa simbahan? At saka sa mga mag-venue or mag-reception? Maganda na mag-inquire, pumunta na kayo sa simbahan. Pwede na, minsan kasi may mga simbahan na pag 1 year pa bago kayo ikasal or 8 months, then hindi pa sila napapabook agad. Pwede naman na pencil booking, yan. Mas okay kung 6 months bago kayo ikasal, doon kayo magpa-reserve ng date, sa pencil book nyo na. Minsan kasi hindi agad sila nag-accept ng bayad. Or minsan, sa ibang simbahan naman, may mga down payment. And dapat i-make sure natin na pag nagpabook tayo ng date, kung maghahanap man kayo ng reception, after the wedding nyo sa simbahan, dapat is make sure nyo din na maghanap na rin kayo ng venue ng reception nyo. Same date syempre kung kailan yung kasal nyo. Pero mas unahin natin yung date sa church kasi minsan venue marami naman dyan, marami namang available. So mas mahalaga na makapagpabook na tayo ng date or pencil booking sa ating mga simbahan kung saan natin plano kasal. So pag nakapagpabook na tayo ng date or malapit na yung buwan ng ating kasal, si simbahan, office, i-update din naman tayo na may seminar tayong kailangan puntahan. Ito po yung tinatawag na pre-K na seminar. Itong pre-K na seminar na ito, binibigay po talaga ito para sa mga magpapakasal sa simbahang Katoliko. Whole day po ito eh. Tapos binibigyan po tayo nito ng certificate. Siguro mga weeks before the wedding, or 1 month or 3 weeks before the wedding, depende po ito sa schedule po ng nagpapapre-K na seminar sa ating simbahan. Kadalasan may mga kasabay tayong couples din na magpapakasal. Yan, para isang pre-K na seminar na lang. Kadalasan naman po, meron naman na solo lang kayo, ipre-K na. So, simbahang Katoliko po, kailangan po talagang mag-undergo tayo sa pre-K na seminar. And then po, kadalasan sa mga simbahan din po, a day before the wedding, or depende rin po kay father or sa office, or kay father, yan, kung kailan kayo kailangan magkumpisal. So, yung magpapakasal na couple, bago yung kasal nila, kasi nung time na kinasal kami, March 8 yung kasal namin, March 7, minute namin si father, at doon kami nag-confess. So, lahat ng kasalanan nyo, ayan, i-confess nyo na bago kayo ikasal, dumating yung araw ng inyong kasal. And then, bago pala mag-pre-K na seminar, parang may interview pa ng si father. Bale, tatlo yun. Tatlong requirements. Tatlong na kailangan yung puntahan sa simbahan. Una, interview kayo ni father. Once na nabook na yung date nyo at nakapapasa na kayo ng ibang requirements, interviewin kayo, maganda lang kayo na yung makaalam. Second, yung pre-K na seminar na andun din si father. Pwedeng wala, may mga brothers and sisters na mag-a-assist sa atin sa seminar, and kadalasan naman pupunta naman yung pare. And then yung last is yung confession dun sa pare. Yan, na kailangan bago yung kasal is makapag-confess kayo. Hindi naman mahirap mag-asikaso ng mga requirements, basta tulungan lang kayo ng kapartner. So, thank you so much for watching. Sana ay may natutunan kayo sa video na ito, and please subscribe to my channel para po sa mga future uploads. Thank you so much.